Good day everyone. Today, tuturuan ko kayo kung paano ba ah, kumuha ng tamang reference. Naka-APA format dapat ang ating citation. Okay, example. Naganap ako dito. Ayan. Ayan, di ba Google yan? O, tapos naganap ako. Pupunta ako ng Google Scholar kasi nandito yung mga legit source for our ano, for our paper. Yan. Ako doon, Google Scholar. Nag-search ako about operation of non-IATA. Yan. So, lumabas to. Tinignan ko, binasa ko, mukhang maganda yung paper. Yan. Dinownload ko kasi kailangan ko yung paper niya. So, ngayon, I need to get the reference. Dapat naka-APA citation yung, naka-APA format yung citation. Unang pinakamadaling gawin, di ba ito yung pinagkuhanan ko ng source? Pindutin nyo lang to. Ayan, site nakalagay. Yan, ito. Sundan nyo yung cursor ko. Pindutin nyo lang yan. Lalabas na agad dyan. Ito yung kukunin ninyo. APA format. Yan. Copy nyo yan. I-paste ninyo dito sa inyong references. Yan. So, yan. I-paste nyo dyan. O, yan na. Nakakuha na tayo ng isa. Paano kung wala dito? Hindi. Ang hirap. Wala dito lumalabas. So, pwede mo siyang pindutin. I-copy mo to ngayon, tong URL. Ayan, tong nandito sa ibabaw. Copy mo yan. Punta ka dito ngayon sa mybib.com. Ayan, kapag nandito ka na sa mybib, makikita mo to. Ayan, loading. Antayin natin. Ulit ito yung paper na kinuha ko. Kinapi ko yung URL mula dito. Kasi nga, kailangan natin makuha yung APA format ng kanyang for our citation, no? Ayan. So, medyo mahina lang ang ating connection. So, yan. Add citation. Makikita ninyo. Pindutin mo yan. Lagay mo dun. Paste mo. Then, search. And then, antayin mo lang lumabas yung pinaka-data niya. O, refresh lang natin kasi mahina ang ating internet connection. Ayan, then antayin lang, and then lalabas yan. Tignan natin kung naka-APA format. Yes, naka-APA format na siya. Ayan. So ngayon, ipipindutin nyo lang tong 3 dot na nandito sa kanan. Tapos copy bibliography entry. Tapos balik ka dun sa paper mo for your reference, i-copy mo. So eto na yung pwede mong gamitin sa references mo for your paper. Okay? Paano naman ma'am kung nag-search lang naman ako, sinearch ko lang sa halimbawa, meaning of, ayan, executive chef. Ayan. So, dito tayo kukuha, syempre, sa legit na source sa Merriam-Webster. Ngayon, pwede nyo tong i-replace, i-rewrite, no? Kumbaga, medyo babaguhin nyo lang yung pag-type dun sa paper ninyo ng meaning, pero halos same pa rin yung sinasabi, no? Yung pinaka-meaning nung nilagay ninyo. Or else you can add something naman kasi depende dun sa, lalo na sa ergonomics, depende kasi sa job description ng mga empleyado ninyo, pwede siyang mabago. So, paano naman natin makukuha yung APA format ng citation nito? Baba ka lang, punta ka doon sa bandang baba. MLA ang nakalagay, pindutin mo yan, lagay mo APA. Ayan, lalabas na. So, yan na yung ikakopy mo. Balik ka doon sa paper mo, ilagay mo na siya. Miriam. Yan. Oh, another one pa. Naganap naman ako ng meaning ng barista. O, yan yung meaning. I-rewrite mo, i-rephrase mo. So, ikaw na bahala dyan. And then, baba ka lang dito. MLA ulit na nakalagay. Hindi yan ang ikakopy. APA format dapat. So, APA mo muna, then copy citation. Balik ka dito. Yan. Ngayon, pagka naayos mo na, i-categorize mo yan kasi depende kung book ba siya galing, kung
ah, sa journal ba? Yan. Ayusin na natin yung format. O, 1.5. And then, dapat, ito yung pinakatamang format. Eto, ganito siya dapat yung makalalabasan. So, edi, i-move lang natin to. Tapos dito, balik natin. Yan. I-move backward together with this one. Balik ka dun. Yan. Okay. Move backward. Onti pa. Move backward pa ulit. Onti pa. Balik ka dun. Yung ibabaw lang yung hihilain ha, hindi yung buong ano. Yan. So, this will be the proper format for our reference. So, justify mo para mas maganda tingnan. So, ito po yung tamang format for our references para hindi tayo makaka-copyright din, no? Napaka-importante na maglalagay tayo ng mga APA, naka-APA format for our references. Thank you. So, yun.